Isipin niyo 'to ha, sila nga lumulusob pa, eh, 'di ba naalala niyo yung huling nahuli na sabi pa ni nung tatanga-tangang, political analyst na sinabi DDS daw yun. Pero eventually kinonfirm na Manila Police na mga membro ng, makakaliwang grupo itong, nanggulo sa Menjola. So doon pa lang po mga kababayan napaka-ano na, sapat na na ebidensya na. Sapat na po ito na para sila talaga ang dapat ikulong, 'di ba? I mean eto, kung meron mang nasabing sigurong matindi itong si General Pogus, eh, siguro naman mas matindi yung mga sinasabi ng mga komunistang terorista, 'di ba? So, I mean, oh, okay, sige hulihin niyo 'yan. Hulihin niyo rin yung mga makakaliwa na terorista. Eh, mas matindi ho yung mga yun, mga ano talaga yun, eh. Yun talaga ang bayolente, sumusuporta sa may mga hawak na baril. 'Di ba tandaan ninyo, armado ho ang NPA. Sumusuporta po sila dun. So, bakit hindi sila ang takpi ng gobyernong ito? Bakit yung mga masasabi nating nagpapahayag lamang ng kanilang opinyon ang ginanyan? So, that is something, to think about, 'di ba? Hindi ano, eh, alam mo naalala ko talaga yung ano, eh, yung ginawa ng ama ni Bongbong, 'di ba? Naalala ninyo yung ama ni Bongbong? Sino-sino yung mga pinakulong? Mga media, 'di ba? Mga pinasara, mga media. Tapos yung mga heneral na nagsasalita ng kanilang opinyon, eh, pinakulong din. At kung ano-ano basta ikaw ay pumalag sa gobyerno at nag-criticize sa gobyerno nun, ikukulong ka. Gano'n na nangyayari ngayon, mas malala pa. Pero isipin niyo, eto lang, isipin niyo lang ho ito. Bakit tila timing na naman doon sa press con na ginawa ni Chavit Singson? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. General Pocis na inaresto dito sa airport. Alam niyo po sa ako hindi ko man po masasabing lahat ng sinasabi ni General Pocis ay pabor ako. Pero gayunpaman, napakaimportante kasi natin maunawaan ang freedom of speech. Alam mo, yung freedom of speech, ayan po ay ibinibigay at protektado po yan ng konstitusyon. Binibigay yan sa bawat Pilipino. Eh sinasabi nila na ang kalayaan daw sa pananalita ay may hangganan. Tama naman po sila. May hangganan po ang kalayaan ng pananalita. Pero wag ho nating kakalimutan. Hindi naman po si General Pocis nagsabi na magrevolusyon tayo. Ang sinasabi lamang naman niya, na narinig ko noon doon sa mga rally, ay dapat tayo ay ah, umurong na ng pagsuporta sa Pangulo. Yun yung narinig ko dati Ngayon, masama po ba yun? Para sa akin, hindi po yun. Kasi hindi ka naman po nag-aano ng bayolenteng pakikipagbaka. Eh kung ikaw ay magsabi sa ibang tao na o ikaw mag-resign ka, actually hindi pa nga niya, never pa doon sa rally naalala ko, ah, pinagbabawal pa nga yung resign, yung salitang resign sa mga magsasalita doon, pinagbabawal pa na Marcos resign. Kaya talagang ingat na ingat. Ang kinakataka ko lang sa dami-dami ng mas matindi pang sumisigaw ng hindi maganda, eh, bakit si General pa ang ikinulong? Kasi kung maaalala ninyo, yung mga makakaliwa, yung mga demonyong makakaliwa, mga teroristang makakaliwa, eh, mas matindi pa nga ang sinisigaw niyan. Mas matindi pa ang mga binibitawang salita niyan. At hindi lang po yun
meron pang mga pruweba na yung kanilang grupo ay nahuhuli sa mga raid na ginagawa sa NPA. I mean, ang alam ko terorista sila, eh. Yun ang ano, eh, yun ang dineklara ng Amerika, dineklara ng Pilipinas ng NPA ay terorista. At itong mga makakaliwa ay supporter nila. Ay hindi pa nga natin alam kung sila ba ay sumusuporta financially. Pero imagine niyo, terorista, tapos yung kanilang pananalita ay ibagsak, talagang manununog pa ng mga kung ano-anong ano diyan, lumulusob pa. Eh, isipin niyo 'to, ha, sila nga lumulusob pa, eh. 'Di ba naalala niyo yung huling nahuli na sabi pa ni nung tatanga-tangang, political analyst na sinabi DDS daw yun. Pero eventually kinonfirm na Manila Police na mga membro ng, makakaliwang grupo itong, nanggulo sa Menjola. So doon pa lang po, mga kababayan, napaka ano na, sapat na na ebidensya na. Sapat na po ito na para sila talaga ang dapat ikulong, 'di ba? I mean eto, kung meron mang nasabing sigurong matindi itong si General Poe, eh, siguro naman mas matindi yung mga sinasabi ng mga komunistang terorista, 'di ba? So, I mean, oh, okay, sige, hulihin niyo 'yan. Hulihin niyo rin yung mga makakaliwa na terorista. Eh, mas matindi ho yung mga yun, mga ano talaga yun, eh. Yun talaga ang bayolente, sumusuporta sa may mga hawak na baril. 'Di ba tandaan ninyo, armado ho ang NPA, sumusuporta po sila dun. So, bakit hindi sila ang takpi ng gobyernong ito? Bakit yung mga masasabi nating nagpapahayag lamang ng kanilang opinyon ang ginanyan? So, that is something, to think about, 'di ba? Hindi ano, eh, alam mo naalala ko talaga yung ano, eh, yung ginawa ng ama ni Bongbong, 'di ba? Naalala ninyo yung ama ni Bongbong? Sino-sino yung mga pinakulong? Mga media, 'di ba? Mga pinasara, mga media. Tapos yung mga heneral na nagsasalita ng kanilang opinyon ay pinakulong din. At kung ano-ano basta ikaw ay pumalag sa gobyerno at nag-criticize sa gobyerno nun, ikukulong ka. Parang gano'n na nangyayari ngayon, mas malala pa. Pero isipin niyo, eto lang, isipin niyo lang ho ito. Bakit tila timing na naman doon sa press con na ginawa ni Chavit Singson? Kasi may press con si Chavit Singson, eh. At do'n sa press con na yun, binanggit niya ang talagang mastermind ay si Bongbong Marcos at yung kanyang pinsan na si Romualdez. Talagang tahasang pinangalanan ni Chavit Singson itong si Marcos. At sinabi niya pa nga doon, may propaganda machine itong si Marcos na kung saan ay talagang pinababait sa itsura ng masa itong si Bongbong Marcos. Alam mo, sa totoo lang ako, alam ko na yan noon pa, eh. Noon pa po, alam ko na po na talagang meron silang PR na ginagawa diyan kay Bongbong Marcos. Alam ko na po yan noon pa. Kaya nga hindi ako nabudol, eh. Hindi ko sinaniban yan nung panahon ng kampanya, eh. Hindi ko tinulungan yan, hindi ko kinampanya yan, eh. Kasi alam ko na meron talagang nagpapapogi sa kanya. Yan yung sinabi ni Chavit Singson. Meron nagpapapogi. May PR machine na humahawak dito kay BBM. As a matter of fact, parang nabasa ko ito kay Franco Mabanta, which is Franco Mabanta, alam natin yan, siyang may hawak ng PGMN ngayon, di ba? Parang inamin niya doon sa part na isa siya sa mga PR machine ni Marcos noong panahon ng kampanya o nung hindi pa presidente si Marcos at eventually they parted ways. Kasi ako meron akong alam bakit sila they parted ways. Hindi ko na lang sasabihin pero may sumulot sa kanyang matabang baboy na bayot, eh. Sinulot yung pagiging PR, eh. Hindi ko na lang papangalanan nung hayop na bayot na yun na ngayon, eh, masiglang masigla.
dahil, lahat ng, blessing ay nasa kanya na. Kasi kung maaalala niyo itong bayot na 'to, hindi ko na lang sasabihin yung pangalan, ha. Gustong pumapel niya nung panahon ni Duterte. Eh, si Pangulong Duterte, naamoy yung karakas niya, kaya hindi pinayagang pumapel. Ngayon nung panahon kay Marcos, alam mo naman si Marcos mahina rin. Mahina rin siguro siya pagdating sa discernment. Eh, kinagat niya itong si Bayot na ano, na PR. So, ang balita, sinulot nitong Bayot na ito mula kay Franco Mabanta. So, ano ibig ko sabihin mga kababayan? Isa lang ibig sabihin nito, tama yung sinasabi ni Chavit Singson na meron talagang mga na PR etong si Marcos para talaga pumogi, para talaga bumait ang dating sa tao. Pero sabi niya nga, mas malala pa ito sa tatay niya. Pagdating sa ugali, pagdating sa pagnanakaw, yan sinabi ni Chavit, kayo na lang po humusga. Pero kitang-kita naman natin, kasi ngayon parang mantakin mo, yung korapsyon, 2025 budget, pinaka-korap na budget. Mantakin mo, para bagang siya pa ang savior ng korapsyon. Ibig sabihin siya pa yung pinaka lumalaban sa korapsyon. Mantakin mo, sa'yo nagsimula yung budget. Ikaw din ang nagtapos, ikaw rin ang pumirma. Tapos ngayon, ikaw pa ang bayani doon sa budget. Napakatinding katartaduhan yun, no? Tapos ito pa masama, mga kababayan. Inulit pa yung budget. Diba? Ang tindi na nga nung mga iskandalong dinala nun, inulit pa. Inulit pa ho yung ano, yung ganyang klaseng kalakaran ngayong 2026. Hindi, pero kasi, alam niyo kung bakit? Ito naisip ko lang, kung bakit nangyari yan ngayon, bakit naulit yan. Pinapayagan natin, hinahayaan natin. Yung naglabas, 'di ba? Si Lebiste, ano ginagawa natin? Etong mga pink tae, itong mga pink lawan, pinasasama pa. Ang dating, si Lebiste pumapapel lang daw para sa 2028 election. Isipin niyo yun, may mga taong nagbubulgar na ng katiwalian sa gobyerno. Kesa na sana silipin, pag-aralan, sinasabi pa nating pumapapel lang. O gusto lang o kaya maka-Duterte lang. Ano talagang mangyayari? Kaya nga ako 'di ba sabi ko nga ho sa inyo medyo yung aking pong, pagtingin, matatapos ni Marcos itong kanyang termino. Sa tingin ko kasi sinasabi ng iba, "Hindi matatapos 'yan, mapapatanggal din 'yan sa puwesto kasi sobra yung korapsyon." Sabi ko, "Hindi, sa tingin ko matatapos niya in 2020." Magkakaiba tayo ng opinyon, pero ako sa tingin ko matatapos niya. Alam niyo kung bakit? Marami pa ring mga Pilipino nagbubulag-bulagan. Marami pa ring Pilipinong okey lang, tinitiis. Alam mo kasi mga Pilipino matiisin 'yan, Marami sa mga Pilipino martir. Yung okey lang sa kanila na ginagago na sila. I mean, lantarang panggagago na, Lantarang panggagago na ng gobyerno, okey lang sa kanila. Kaya sabi ko nga, ah, aabutin na matatapos 'to si Marcos. Sabi ko sa inyo, dahil lamang eto na nga lang, the mere fact that he won, 'di ba, nung eleksyon, indicates so much na talaga tayong mga Pilipino makakalimutin, ah, mapagpatawad, ah, at minsan ay gullible. Hindi, alam niyo kung ba't ko nasabi 'yan? Yung Marcos pinatanggal na, sinipa na sa Pilipinas 'yan, Sila na ang nabansagang sa Guinness World Record na isa sa pinaka-kurap, 'di ba? O pinaka-kurap actually, hindi pala isa, pinaka-kurap pagdating ho sa pamamalakad, presidente. Pero
sabi natin okay lang. Kasi we assume that, na iba yung tatay sa anak. May gano'n pa tayong eksena, eh. May gano'n pa tayong eksena. Iba naman yung tatay sa anak, 'di ba? I mean, hindi ko sinisisi yung mga bumoto sa kanya no'n, ah. What I'm saying is hindi tayo nag-ano, eh, hindi tayo nagkakaroon ng pag-aalala sa mga kasaysayan. Madalas nating kalimutan ang kasaysayan, kaya na lang nagkakaganito tayo. Nakalimutan natin kung papaano tayo nilaro ng, ibang bansa. Eh, ngayon todo-todo tayo sipsip sa bansa na yun, 'di ba? Parang talaga bang ganito na tayo sa Pilipinas? Talagang madali na ba talaga tayong mapasakay, mauto? Hindi ko alam, eh. Kaya tuloy ngayon ang lakas ng loob mantakin mo, tangina pinaka-corrupt na budget yung 2025, pinaka-corrupt yun. Tapos uulitin mo pa yung yung problema ng insertion, pag-a-allocate, yan na yung problemang korapsyon, eh. Ngayon inulit pa sa 2026. Tapos, 'di ba? Kaya bilib ako doon sa mga congressman at mga senador na hindi pumirma ng 2026 budget, na sigurado kung paparusahan kayo, na sigurado kung uusigin kayo, baka kakasuhan pa kayo. Kasi hindi kayo nakisali doon sa matinding, korapsyon. 'Di ba ganyan naman, eh, sa eskuwelahan? Sa eskuwelahan 'pag hindi ka nakisali doon sa kalokohan, ang dating mo nerdak ka. Kung hindi ka nerdak, eh, ewan ko kung ginagamit pa yung salitang nerdak ngayon, pero ang dating talaga, eh, parang ikaw pa yung masama kasi hindi ka nakisama, parang wala kang pakikisama. Actually bitbit natin 'yan hanggang sa mga opisina, eh, 'di ba? Lalong-lalo na sa government office, bitbit natin 'yan. Yung bagang, 'pag hindi ka nakisama sa lagayan, sa opisina na 'to, ikaw pa yung kakasuhan. Ikaw pa yung sasabihing nagnakaw, gano'n, eh. Maraming ganyan nangyayari sa gobyerno. Naalala ko nung panahon ni Moca dun sa PCOO, may mga umusig sa kanya dun. Bakit? Kasi she's trying to break the norms na bakit inuuna ang mainstream media, bakit alam mo yun, nung she tried breaking it at, pinaglaban niya yung social media, yung mga vloggers instead na unahin ang mainstream media, ano, inusig siya ng kapwa niya mga opisyal, inusig siya ng kapwa niya empleyado. Kasi nga, hindi ko alam kung nakikinabang ba itong mga hindot na ito sa gobyerno. Hindi ko alam kung nakikinabang sila sa pera ng gobyerno na binibigay sa mainstream media. Kasi naalala ko nun, eh. Yun yung isa sa pinutol nung gobyerno ni Pangulong Duterte, yung pabaon sa mga media, 'no. Eh, ewan ko kung yun ba, eh, kino-consider ba nilang pinagbibintangan ba nila si Moca may dahilan. Pero ayaw kasi ni Pangulong Duterte nun, eh. Ang gusto, yung ano lang, bahala kayo mag-aki sa akin kung ayaw niyo ako sipsipan. Ganyan dun, eh, yung Malacanang Press Cartel. Kita niyo ngayon sipsip na sipsip 'tong Malacanang Press Cartel. Dati 'di ba, ang ano talaga, grabe nilang 'tong media batikusin itong Marcos na 'to. Ngayon, ang lupit ng pagsipsip nila dito kay ano, bakit? Eh, ang ibig bang sabihin niyan napapatunayan na talagang, may vault diyan sa PCO at meron kayong natatanggap, kayong Malacanang Press Cartel? Yan ba ang, dahilan kung bakit todo sipsip at hinihigop ninyo talaga ang utot ni Marcos? Oo. Kayo mga ano, Malacanang Press Cartel, 'wag na tayong maglokohan, Sinisinghot niyo yung utot ni Marcos, eh, tapos sasabihin ninyo mabango sa taong bayan. Utot na nga,
Sasabihin niyo pang mabango. Yun ang nangyayari ngayon, eh. Oh, kasi nga sabi ko nga sa inyo pera-pera lang 'yan. Ang Pilipinas mareklamo sa totoo ito, diretsuhan tayo, real talk tayo mga kababayan, marami sa atin anti-corruption kuno. Pero 'pag tayo na ang nabigyan, aba ng tutsang kalabaw, wala ng anti-corruption, ha? As in yung isinuka natin kakainin natin, gano'n. Maraming ganyan, yung mga mainstream media, mga kakampuwet, mantakin mo yung mga kakampuwet nun galit na galit, "Diktador si Marcos." Ganyan, "Magnanakaw, diktador si Marcos." Tapos ngayon, okey na kami diyan, ayos lang kami, 'wag lang si Duterte. Oh, 'di ba? Ganyan katindi yung mga hindot na 'yan, yung mga kakampuwet na 'yan. Nakakasuka yung ano, eh. Sabi ko nga sa inyo, ako ito paulit-ulit ko 'to sinasabi. Kahit si Leni Robredo pa ang Vice President, halimbawa na lang. Ako, kung mali si Marcos, pupunahin ko, it doesn't matter to me kung kung ang makikinabang ay si Leni Robredo just in case, 'di ba? Okey lang sa'kin yun. As long as talagang mali ang ginagawa nung presidente, 'di ba? Okey yun kasi gano'n talaga, eh. Gano'n talaga po. Dapat maging totoo tayo. Sundin natin ang batas. Kung ano ang constitutional, ah, na sinasabi na ang Vice President ang susunod just in case may mangyari sa presidente, sundin natin. No matter what. Kahit ano pa yung sabihin na, ayaw namin niya, mas malala yan. Kaya akong tatawan-tawa ako dun sa bayot na ano, si Attorney Falsificado, yung bayot na yun, nakakatawa. Yung alam mo yun, kasi ang taong gago, ang taong sablay, yung taong nagsisinungaling, yung taong may agenda, maamoy mo yan, eh. Maamoy mo yan kahit papaano, kahit anong mangyari, malalaman mo, kaya pala ito ganito dahil, may ibang agenda. Halatang-halata yung agenda niya, eh, itong bayot na 'to. Halatang-halata na talaga ang agenda lang niya, siraan ang mga Duterte, lumubog, at feeling ko nga, bayaran ito ni Romualdez. Alam naman natin, eh, yan talagang pangarap niyang tambaluslos na yan, eh, maging presidente. So, the best way is, 'di ba sinimula na nga yun, simula pa lang yung PI para siya maging prime minister, hindi kumana. Tapos yung, impeachment, hindi rin kumana. Talagang gustong hindi makatakbo si VP Sara Duterte, 'di ba? So, feeling ko naman ngayon nag-hire siya ng mga quote unquote political analyst kasi tandaan ninyo, bakit? Sumablay, eh, yung mga 'di ba naikuwento naman sa inyo nila Jack, eh. Kahit ako naikuwento ko na 'to, eh. Yung vlogger na hina-hire ni Tamba noon, wala na, tumigil na, eh. Bakit? Kasi walang nagawa, eh. Walang resulta, bagsak sa survey si Tamba. So feeling ko, nagbago sila ng pumihit ng konti. Instead na yung mga vlogger ang kinuha nila, kasi mga bobo yung mga mantakin mo kumuha ng mga rapper na bobo, kumuha ng mga artist na walang kwenta, 'di ba, kung hindi bumatikos lang. Eh, feeling ko ngayon, ang kinuha na nila yung political analyst para kunwari matalino ta's kakampuwet, 'di ba? Para lang hindi manalo hindi maging presidente si VP Sara. So, kumuha sila ng mga quote unquote political analyst. Kilala niyo yan kung sino yung mga kakampuwet na political analyst. Banggitin niyo nga diyan sa baba kung kilala ninyo. Feeling ko yang mga yan bayaran ni Romualdez yan. Yan ang sa tingin ko talaga. Talagang ano yan, para maano nila na mawala na talaga si VP Sara Duterte. Pero I don't think so. Alam mo, ang tao, alam talaga nila kung sino ang merong pagmamahal at puso para sa bayan. At sino yung kailangan. Alam niyo yung nangyari doon sa Valenzuela, 'di ba, yung, ah, pagpatanggal do'n sa presidente nila.
Marami nagrereklamo do'n. Actually, ang nakita ko nga do'n, nagrereklamo do'n mga liberal sa Amerika. Alam naman natin yung mga liberal na ngayon, tahimik. Mantakin mo dati, galit na galit 'yon, yung mga liberal sa Amerika kay Duterte at kay Marcos. Galit na galit sila no'n. Pero ngayon tahimik. Bakit? Kasi mga hipokrito yung mga 'yon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan,
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.